mga ka-modifier, isa na namang panibagong vlog ang aming ipapakita sa inyo. Nandito tayo ngayon sa JM Muffler. Mga ka-modifier, hindi ko na patatagalin, ipapakilala ko sa inyo ang nagmamay-ari ng JM Muffler at sigurado ako na magugulat kayo. Hindi nyo akalain na sila nagmamay-ari ng shop na to. So mga ka-modifier, pinakikilala ko sa inyo si JM at si Joshua. JM, Joshua, pwede ba kayo magpakilala sa ating mga ka-modifier? Ako nga po si JM Miranda. Ako nga po pala si Joshua Miranda. Okay, JM and Joshua, kayo ang nagmamay-ari nitong shop na to? Pwede na! Kayo rin ang mga gumagawa nitong mga muffler. Paano nga pala nagsimula ang JM Muffler? Papa ko po sa probinsya po. Kasi papa ko po kasi mahilig po sa pananim po, sa Pangasinan po. Oh, okay. Opo. Sabi niya po sa siyempre pag tatanim lang na magtatanim, andun lang po sa probinsya po. Wala po dito. Nung po, sabi ni Papa, gusto niya magpatayo. Tapos, nung may alaga po kami mga baka, kambing, lahat po ng mga pinagbebenta po ng Papa ko. Okay. Pagka-benta po, pinatayo po to. Tapos, una na gano'n lang din po yung pagsauna, matumal po eh. Tapos, si Papa, ayaw po kaya pinuhusan po, parang tumuto po kami. Tapos, nung lumakas po, nagpatayo po ng dalawang shop. Dalawang shop. Opo. Yung dalawang shop na yun, kayo pa rin yung nag-handle. Opo, sa amin din, pumupunta po kami doon. Pupunta rin kayo, binibisita-bisita nyo na lang. So, ganun pala yung ginawa ng papa niya. No? Papa niya pala is a farmer. So, binenta niya yung mga alaga niyang hayop at saka nagbenta rin ng lupa para makapagpatayo ng ganitong shop para sa kanilang dalawa. So, mga ka-modifier, parang ang gustong mangyari ng tatay nila is wag na silang mangamuhan, wag na silang maging empleyado. Siyempre po, pag tauhan ka lang po, hanggang doon ka lang din po. Yung sinasahod mo lang, sapat lang po sa pamilya lang po. Pag ikaw yung boss, ikaw yung may-ari, pumapasok na magiging sa'yo, income sa'yo. Ayaw niya kasi yung hirap na nararasan niya, ayaw niya ipadana sa amin po. Ganun naman talaga mga magulang eh. Kasi dati po sila, sa bukid po, laking bukid po sila. Kaya sabi niya sa amin, ayaw niya padanas po sa amin. Kaya pinagpanis po sa amin. Natutuwa po sa amin. Pero nag-aaral pa rin kayo? Ako. Okay, so habang nag-aaral kayo na nagmamanage nitong shop na to. So mga ka-modifier, biruin nyo yun, sa edad na 17, at ikaw Joshua, ilang taong ka na? 13. Sa edad na 17 at 13, marunong na silang mag-manage ng business, no? So, pinaubayan na sa kanila ng papa nila itong negosyo na to. So, sinong mag-aakala na itong dalawang bata na to ay makakapag-handle ng ganitong negosyo? Alam nyo ba mga ka-modifier na itong shop na to idinadagsa talaga ng maraming customer? So, kaya namin napansin to kasi nga, nagulat kami na pagdaan namin dito ang daming customer. At nagulat din kami na makilala namin si JM at saka si Joshua na napakabata, pero sila na nagmamanage nitong shop na to. JM, Joshua, ano ba yung mga specialty nyo dito sa shop na to? Mga tubo, tas mga kalkal, tas mga open pipe. Magkano naman ang presyo ng pagpapagawa ng mga pipe nyo? Sa conical po, nasa 2.8 po yun, pero depende po, pamatad. So, magbibigay pa kayo ng discount? Opo, di-discount po po yun. Okay, depende sa magiging usapan nyo ng customer, no? Tapos may mga mura lang din, may tag 1.5 lang. Tag 1.5. Ano naman yung 1.5 na yon? Yung lang din, standard lang, parang walang design yung mga elbow niya. Kasi yung 2.8 natin, yung may design na elbow. Okay, yung may design na yung 2.8 natin. Ano mga klase ng motor yung nilalagyan nyo ng muffler? Lahat naman boss na may tagutyo, kaya naman kabitan lahat. Lahat? Opo. So, sa mga big bike, nagkakabit din kayo? Nakakabit po kami naman. Kahit may dala silang pipe, tapos pwede magparit po dito. Kahit magdala sila ng pipe, pwede silang May tubo lang po. Oo, okay. So guys, pwede kayong magpagawa rito kila Joshua, no? Kahit may dala kayong pipe din, kakabitan lang ng retobo. Yun lang yung kakabit nila at nagdudugtong lang doon sa pipe. So pwede kayong pumunta rito, yun lang, magdala kayo ng pipe. Walang problema. So depende yung presyo noon, depende na sa magiging usapan nyo, no? Kasi mga bracket na sa ilaw, pwede din paano yun. Dalhin na lang nila dito yung mga ilaw nila, kahit gawin. Okay, so gumagawa rin kayo ng mga bracket. Bukod sa pipe, bukod sa bracket, ano pa yung ginagawa ninyo? Kalkal po. Kalkal, ano naman yung kalkal sa mga hindi nakakaalam? Stock pipe po, tapos papa-open po nyo. Papa-open pipe nyo po. Tapos depende po kasi yun pag kinalkal, kayo po mamimili ng tunog kung anong gusto nyo tunog. So bukod doon, ano pa yung mga binibigay nyo serbisyo sa inyong mga customer?
Sa mga repair lang din po, yung may dala silang pipe, tas hindi sakto, pwede pong reparin nyo para sumakto. Napansin ko yung welding ng mga elbow nyo tsaka ng mga pipe nyo. Oo. Malinis yung pagkakagawa. Opo. Ano bang klase ng welding yung ginagawa nyo dyan? Ito po yung gamit namin, kaya pag tinignan nyo po, malinis po. Okay, yun yung parang laser, no? Yung parang ganon. Pag nakita nyo naman po, pag ano lang po, parang ano din, original din po. Ang pinagkait ko lang kasi original, kilala po. Oo. Saan ba kayo matatagpuan at paano kayo makokontak ng ating mga kamodifier? Sa 10 Avenue po. Meron ba kayong FB page? Opo, sa JM Avenue po. JM Mapler. Okay, so mga ka-modifier sa JM Mapler, puntahan nyo yung page nila. Or kaya pumunta na lang kayo dito sa 10th Avenue. Madali lang naman siya, malapit siya sa top. Hilera to ng hilera to ng papuntang SEC. So yung main branch ng SEC. Pero hindi na kayo aabot hindi na kayo aabot sa may school. Malapit lang siya sa may LRT top. So punta lang kayo rito kung gusto niyo magpagawa ng inyong mga muffler or magpapa-design kayo. Pag nagpa-design, kaya niyo naman gawin, no? Kung ano yung gustong ipagawa ng customer. Basta may dala lang po silang picture, papakopya po, kaya po. Ayun, so basta may dala lang kayong kokopyahan, kaya nilang gawin yun. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala nyo sa edad nyo na yan, nagagawa nyo yung mga bagay na yan, nagagawa nyo i-handle tong business na to at kayo pa rin yung nagtumatrabaho. JM and Joshua, ano ba yung pwede nyong ipayo sa ating mga kamodifier na mga magpapagawa sa inyo? Sa mga magpapagawa, pupunta lang po kayo dito sa 10 Avenue. Tapos pag naman kaya naman gawin yan. Kahit anong mga repair yan, mga bracket, kaya naman. Huling tanong ko sa inyo, Joshua, ikaw, may panahon ka pa ba maglaro? Nakakapaglaro ka pa ba? Hindi na. Masyadong busy. Masyadong busy. Yun nga, so masyado silang busy sa negosyo na to kasi sa kanila na rin naman pinatutok ng kanilang tatay yung business na to. Ilang branch pa meron kayo? Tatlo po. Tatlong branch. Saan yung dalawa? Sa Valenzuela po. Yung Yung plus. Sa Pampanga po. Saan? Pampanga. Corac, Pampanga. So guys, kung yung mga taga Valenzuela at yung mga taga Corac, Pampanga, bisitahin nyo yung shop nila at sigurado naman na sulit yung pagpunta nyo rito. Joshua and JM, thank you very much sa pagpapaunlak nyo na ma-interview namin kayo, ha. Pagtagal na panahon, lalo kayo magtatagumpay sa inyong mga karera. JM, Joshua, baka meron kayong gustong i-shoutout. Shoutout nyo na. Shoutout po sa mga family ko at sa mga nagtitiwala po sa GMAP. Shoutout mo na din yung jowa mo. Shoutout mo na rin daw yung jowa mo. Shoutout na pala sa jowa ko. Maraming salamat. Mga kamodifier, hanggang dito na lamang po. Muli, sa ating mga susunod na vlog, abangan nyo kami. Sana po ipatuloy nyo kami suportahan sa aming channel. Mga kamodifier, maraming salamat. Hanggang sa muli.